Glory to God. At praise the Lord. Thanks God. At salamat sa ulit niyan. Mama Nalim, Hannah Joyce D. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Okay, basahin natin. Sabay-sabay. Salamat sa ating third timer, second timer, at saka ating first time visitor, si Ikay. Basahin natin sabay-sabay. 1 Corinthians 15:58. Nakita na, amen? Okay. Read, begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa iyo, sa buhay at sa lakas, and for this day. Lord, lumalapit po kami sa inyo, Ama, in the name of Lord Jesus Christ. Help us and help me to understand Thy Word. Meron kaming blessing na matutunan spiritual for this day, magamit namin sa aming Christian life. At kayo ang patuloy na kumilos sa amin, sweet Holy Spirit, at patawad sa aming kasalanan po. Kulang cleanse our heart, upang karapat-dapat kami matumanggap ng spiritual blessing. Bless mo namin yung mga loved ones, at masave rin sila, at especially yung mga Jewish people, Israelites. We pray for their salvation also. And we pray, Lord, dito maabot ang spiritual life dito sa online maging sa on-site. At dito aming dalangin at pasalamat, i-bless mo yung Pastor Nable at ang Bethany Baptist Church sa Makati, mga kapatiran doon, Bethany family, bless mo sila Panginoon, at good health, wisdom kay Pastor Nable, kay Dr. Gisalba, Pastor Ken sa Bible Baptist sa Cebu, bless mo rin Lord. Pastor Gumi Garcia doon sa San Pedro City, Pastor Errol sa Cavite, at si Pastor Yuli dito sa Baptist Church sa Bulwang, si Pastor Tiagan, at ang mga amig group ng mga kapastoran. I-bless mo ang Panginoon. At ang mga evangelist, missionary, bless mo rin Lord ang aming bansa, despite na nagagawan sila sa power, sa position. We pray Lord na kayo pa rin ang manguna sa aming bansang Pilipinas. I-bless mo ang aming Philippine nation, at kayo mag-provide ng godly leaders na manungkulan sa mga next na after this election, Panginoon, sa Mayo. Kayo mag-provide ng mga anak mo na mananalo po sa posisyon para mamuno sa amin ng with peace and progress. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ang title ngayon, Laboring for the Lord. Laboring for the Lord. So alam natin, pag sinabing labor is harder than work. Kasi yung work, 8 hours lang yan. Punta ka sa opisina, alas 8 ng umaga, and then uwi naman ng alas 12, and then babalik ka ng alauna, uwi ka naman ng alas 5. So yun yung work, pero 8 hours. Pero yung labor is more than 8 hours. Overtime pa yun ang labor. Kaya kahit yung mga nanay, ay pag nanganak yan ay kamusta ang paglilibor niya. Hindi naman sinabi kamusta ang pag-work niya, kundi kamusta ang paglilibor ng mga nanay. Siyempre hindi ko rin naranasan, hindi naman ako nanay. Hindi naman yung mga tatay nagapanganak eh. Kundi yung mga nanay na to. Kaya kayong mga bata huwag niyo sabihin na pinanganak mo lang ako, dinala mo lang ako ng 9 months, tapos lumaki ka na, naging teenager ka na, college ka na, sabihin mo lang sa mama mo, dinala mo lang ako sa tiyan, aking buhay ito, it's my life. No, mali yan. It's God's life na binigay sa'yo at ng nanay mo. Isa lang nanay mo, wala ng nanay, wala na rin si Mama Lynn. Kayo may mga nanay pa kayo. So, pasalamat na meron kayong mga nanay. Pagpray natin yung nanay ni GC na makaalala kay GC yung nanay niyo sa abroad, no? Pagpray natin kay nurse. So, pagpray nyo. And then, pasalamat tayo na yung labor sa Panginoon ay hindi ito basta-basta. Ang labor na yan ay talagang trabaho. Kung mga kayod marino o kayod karabaw, tinatawag nila. Samantalang sa office work,
napansin ko no, sa government office, minsan pag pumunta ako doon ng mga mga alas 4:30 ng hapon, parang wala na silang gana na entertain ka. Kasi napansin ko na doon, nagkakawa na ng lipstick. Kaya kung 4:30 ay parang hindi ka na i-entertain nila. Kaya kasi nagpapaog na sila na pagwapa para pag 5 o'clock mag-pants out na sila. Pero meron namang mga opisina talaga na ng gobyerno na kahit 4:45 na entertain pa rin nila. So maganda yung ganun. At isa sa mga opisina na nagustuhan ko nung nagkasakit si nanay ay naka-hospital ay pinangayon nga ng tulong PCSO. Pagdating mo pa na ron siya, kailangan siya ng matulong. Doon kagad, asikaso kagad, di, ubos kagad, labas ka na kagad. Pero sa ibang insyan, pagpasok ko ay, kung hindi ka pa magsalita, bahala ka doon sa isang tabi. Mapanis laway mo, hindi ka entertain. Oo. Kaya gusto ko yung mga ganun. Kahit dito sa barangay yun, kay Kapitan Neil Candelario, pagpasok mo dyan, entertain ka agad. Yan ang mga maganda na mga public servant, no? Kung pwede nga lang, doon tayo buboto sa Pasig City, kay Vico Soto. Talagang kwan yan, good governance, no? Sana siya na maging presidente in the future, no? Si Vico Soto. Kay maganda, no? Walang kupit sa munisipyo, na sa City Hall, nakapagawa pa sila ng mga malaking City Hall din. Nagkaroon pa sila ng mga thousands ng mga scholar. At saka nakasaving pa yung city government. Kasi walang mga corruption. So maganda. Kasi ang nanay niya si Connie Reyes, Christian, kaya naturuan talaga ng mabuting asal from the Bible principles. So ganun ang mga magandang lingkod bayan o public servant, no? Na naglilingkod sa Panginoon, naturuan ng kanilang nanay. So ganun na minsan naman pag pumasok ka doon, nagsisilpon lang. Okay lang kung ang cellphone lang ay related sa trabaho, kumukontak. Siyempre makita mo yan. So masaklat kung nag-IFB or galaro lang. Kasi binabayaran natin yung ating mga buwis. Alam niyo ba na bumili ka lang sa City Mall o sa Gaisano, may buwis na kasi mayroong 12% budget sa Mercury Drugstore. So labor is about 8 hours beyond. Kaya nga dito ay, yung labor na yan ay yung abounding work of the Lord. So, labor na ito, yung abounding work of the Lord, abounding pa yan ay labor niya. Kaya, laboring, the pregnant is laboring, not working. Laboring for the Lord is the best. At yung pagtrabaho natin sa Panginoon, ito yung the best. And our top priority. Alam niyo mga labor ngayon na ginagawa ng mga tao. Halimbawa ngayon, election time. Masipag sila, no? Nag-labor sila, kampanya. Tapos, pero kung maaga pa nagising, magbahay-bahay. Pero pag nanalo na yan, hindi na yan nagbahay-bahay. No? So, nagli-labor sila, hindi na mamansin. So, nagli-labor sila, yan ay sa mga politician, nagli-labor sila. At sa mga basketball player naman, nagli-labor sila, pawis sila. Kailangan sweldo nila, laki naman ng sweldo nila. Malaki pa sa presidente ng Pilipinas yung sweldo ng mga basketball player. Diba mga tennis player, si Alex Ayala. Si Alex Ayala, ang kanyang ranking sa long tennis ay 140 place siya. Pero ang talo niya yung top 25 at kasama sa top 10 at natalo niya yung top 2. At yung mga natalo na yun, ay puro yun mga world champion. Kaya nung semifinal, natalo siya ng top 4. Pero nahirapan din. Sabi sino ba yung kalaban niya na top 4 na Amerikana? Sabi, I'm tired. Sinulat niya doon sa kamera, posterma niya. Ibig sabihin, nahirapan siya sa Pilipina na si Alexandra o Alex Ayala. 19 years old. Kaya, nag-labor din siya kaya sa practice nga sa lawn tennis. Kaya mga bata, pwede kayong mag-lawn tennis, mag-excel. Gusto niyo mag-tumbling kayo katulad ni
Carwin Yulo. Ay, Carwin ba yun? Carlos. Carwin dapat. Carwin. Yulo. Okay. Carwin. Binago ko na pangalan niya. Hindi na sa Los. Carwin Yulo na. Kaya, ayun, no? Kaya mga bata ay magpursige, no? Mabang, okay pa dito sa ating Pilipinas. Pero kung doon ka sa Korea, sa North Korea, hindi ka na makapagpursige. Doon ka sa Ukraine, hindi ka masyado makapagpursige ng iyong mga gusto sa buhay. Sa Israel ka, o sa Palestine, sa Gaza ka, o Syria ka, o sa Lebanon ka, hindi ka makapaggusto bilang estudyante, mga pangarap mo, o college graduate, hindi ka makapaggusto ng iyong gusto dahil sa lugar ba naman yun, mayroong gera sa Ukraine, maging sa Taiwan, i-invade daw sila ng China, maging sa North Korea, o sa Israel, doon sa lugar ng Gaza, sa Palestine. Kaya ganun. Pero dito sa Philippines, so praise the Lord, makapagpursigi ka. Kaya sa school, ingat lang kayo kay napansin ko ngayon sa mga school, uso yung mga pambubuli. Yung batang babae doon, nakita ko kagabi, sinabunutan yung isang babae. 3 babae kan sa kanya tinutulungan siya, sinabunutan siya. Hindi na lang lumaban siya kay 3 kababae man. Tapos doon man siya may andagaw na school, public school. Meron man doon nagasuntukan. So, huwag kayong sali sa mga barkada. Aral lang kayo at iwas kayo sa gulo. Kahit yun sa traffic doon sa Buso-Buso, Antipulo, no? Talagang nagmamadali yung SUV na yun, nagmamadali. Sa pagmamadali niya, siyempre muntik niya nasagi yung rider ng motorsiklo. Ito namang motorsiklo, ito siguro, hinabol niya hanggang hinarangan niya, hanggang nagkompronto sila, nagsuntukan. Ay may baril pala yung driver ng SUV hanggang mabaril siya hanggang napatay na rin siya sa ospital. So, ibig sabihin sa init ngayon ng panahon, kailangan mahaba ang ating pasensya at fruit of the Holy Spirit. Ano sabi ng fruit? Ang bunga ng Holy Spirit. The fruit of the Spirit, number 1 is love. Ano sunod? Love, peace, joy, long-suffering, meekness, temperance. So, 9 fruits yan ng sweet Holy Spirit. So, yung dapat at siyempre, iwas na lang. Kasi hindi naman, ibig sabihin pag ako, halimbawa, nakakomprontar ako, hindi naman kaduwagan kung umiwas ka sa gulo. Siyempre, inisip mo na yung consequence, ano kayo mangyari kung patulan ko. O di, makasakitan kayo. Punta kayo sa barangay, sa husgado. Hire ka ng abogado, ay gastos pa. Abala pa sa iyong mga daily routine sa buhay. So, kuha na lang, iwas na lang tayo sa mga ganon. At siyempre, mahaba ang pasensya at meron tayong salita ng Diyos, ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Kaya, ang paglilibor ay kung doon sa school ay naglilibor din yung mga teacher. At sa mga teacher na to, ay matindi rin ang kanilang paglilibor na to, hindi lang madali maganahan para makasahod yung libor. Mga estudyante rin, estudyante gautas. So dapat kalma, lalo kung may high blood ka. Sa mga bata sa pag-aaral sa school, ay dapat ay nang huwag rin i-pressure ng mga parents at ang mga bata naman to sa para. Kung ang grade ko lang, 5 lang, okay na yun. Ano budlay ko, meron naman doon nag-suicide doon sa isang number 1 street at dahil na-pressure naman sa mga bagay-bagay sa pag-aaral. Kaya tandaan natin na sa paglilibor ng magulang sa mga bata sa panganak at mga sa gawaing bahay, minsan ang nanay sabihin, ano ang trabaho mo, nanay? Wala akong trabaho. Pero sa katunayan, nanay yung maraming trabaho. Sa iyong nagluluto, naglalaba, nagpupunpun ng mga sinampay, nagatupi, nagaplansa, gatupi, siya pa ang nagapakain ng pabo, no, siya pa ang hugas ng plato, siya pa ang nagdilig ng mga halaman, siya pa ang nagalaba ng mga nalaban ng mga anak. Ba, kung ikaw na bata ka, elementary, grade 7, grade 9, grade 12, college, tapos
ang nagalaba pa ay tatay, nanay mo, wow, yan ay hindi maganda. Palakpak si JJ. Dapat ang galaba ako, grade 3 ako, galaba na ako. Tuto na ako magluto. Kaya gano'n, no? So, ang mga magulang na to ay matindi ang kanyang paglibor. Hindi lang sa panganak, kundi sa mga gawaing bahay. Mga tatay naglilibor, nagpamasada, naghahanap ng pera doon sa pamamasada. Ang mga basketball player naglilibor din minsan. Pumuputok rin kanilang mga labi dyan pag mga nagsikuhan. Mga busingero naglilibor din. Minsan dudugo rin kanilang mga ilong, mga baba, mga bunganga, ay hindi mga labi. sa kanilang trabaho. Maging ang MMA fighter, ang Pilipino ay namano sa noo, kaya ginstop na yung laro kahit may dugo na yung kanin sa noo. So, naglilibor sila. Mapa-politika, mapa-magulang, mapa-sports, ano pa, mapa-eskwela, o estudyante, or ikaw man ay teacher, o ikaw man ay yung mga marino, yung mga seaman, naglilibor din yan. Tinitiis yung loneliness. Malayo ang kanilang pamilya, mga OFW, mga Philippine Army, mga PNP o Armed Forces, malayo. Lalo kung hindi, taga dito sa Aklan na destino, mga taga Negros pa sila. So, it's labor. Ang mga pastor din, naglilibor din. No? Siyempre, yung problema ng membro, pupulimahin ng pastor yan. Kahit hindi membro pa nga, pupulimahin ko ay. Siyempre, kung hingi ng tulong, di ba? So, kaya salamat na kayo lang yung mga membro at yung mga uma-attend dito. Eh, paano kung kayo ay 100, paano kayo ay 500, paano kayo 1,000, paano kayo ay 2,000? 5,000 ang mga membro, 5,000 ang asikasuhin ng pastor. Kaya no wonder sa Amerika, sabi na sa survey, every year, ang nag-resign sa Amerika na pastor ay mga 1,000 higit. Ilan yan? 1,000 ang 3,000? Basta more than 1,000, ha? Basta mga 1,000 may higit yun. 61? Hindi. Mga 1,000 may higit ang mana, no? 1,000 to 3,000. Ang mga pastor nag-stop sa ministry because of stress of mga na-stress na kaya nag-quit sila. Pero believe ako, by the grace of God, ang mga Pilipino na mga pastor missionary ay hindi basta-basta nag-quit by God's grace kasi sanay na tayo sa hirap, no? Sanay na sa hirap. Kaya by God's grace lang kayo nagpapatuloy kasi ang Panginoong Isus ay paano kung paglibor niya, pagbuhat niya ng cross ni Jesus, di ba? Si Lord Jesus pagbuhat niya ng cross, ayaw pa na, mabigat po, hindi pa nga ito na makatam, yung katam yung nasapiluhan ba? So, may ragib yung kahoy. So, paano sabi ni Lord Jesus, ayaw ko na, stop na. O, di ba? Tayong kaligtasan. Kaya si Lord Jesus, nag-hard labor din para sa iyo at sa aking kaligtasan. Kaya, alam niyo, kung ang ating ito pagpapagal sa pahay natin paglilingkod, hindi pa rin ito, kahit ang paglilingkod ko, hindi pa rin ito sapat para tumbasan yung ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tama? So hindi pa rin ito sapat yung ating pag-ating, ating opo kayo doon. Ano yun? Pungko, opo, pungko, pamati, makinig, paulit. Ay hindi po, may pakaon pa eh. May pakaon. Pamahaw. Di ba? 4 piece. 5 piece kat dito, no? 5 piece tayo. Di ba? So, pero samahan natin yan ng paglibor para sa Panginoon. Siyempre, hindi naman kayo pasaway sa iba, pasaway. Pero kayo dito, mga mababait, ang mga taga-Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Amen? Mabait kayo, kaya mabait kasi ating pastor, si Pastor Jerry Nabli. Mabait yun na pastor. At maganda kung makapunta si Pastor Nabli dito sa Aklan. Ano ba, punta dun sa past year, anniversary nila. Sa Washington na yan ng Bethany. Kung na rin natin yun, Apo sa tuod na yun ng Bethany Makati. So, ibig sabihin, apo na nga natin yun. Kasi anak tayo ng Bethany Makati by God's grace, no? So, apo natin yun. Pero ang matanda pa yung apo sa tuod kaysa anak. Kasi tayo yung
tayong sikin na bunso. Kasi meron na send out na local doon sa Tagaytay, bago sa Tagaytay City. So, salamat tayo sa Panginoon. Maganda pa kung makapunta doon sa Nabli. At makapunta man dito si Pastor Nabli, maganda sana mga klase, no? Para dito tayo, tapos pagka ni Pastor Nabli, sorry, dito kami sa Kaliwa, at bisitahan tayo dito. Makita man natin nga sitwasyon. Kasi dito sa Kalibo ay napakataas dito ng status of yung living ba? Yung kasi mga renta dito nila, mamahal ang mga renta dito sa poblasyon Kalibo. Ako nga, namahalan na nga dito sa lupa. Renta, 500, namahalan ako. Nasanay kasi dati kasi 20 pesos lang. Nasanay kasi sa libre. Ayun, so praise the Lord. Kaya sabi ko sa mga pastor, ang offering naman namin doon every Sunday, hindi kasama ang aming offering ay 300. At yung 300 na yun, one day lang yun, ubos na yun. Kasi ginabili na namin ng gasolina at pagkain para kainin. Ayan. So, basically, support din tayo sa kahit paano kunti lang sa foreign mission. So, actually yung labor of love service kay Lord Jesus Christ ay hindi pa sapat. Hindi makapantay sa ginawa ni Lord Jesus para sa atin on the cross of Calvary. Shed His precious blood, na tortured siya, pinahirapan, pinahiya, sinampal, injustice trial without due process, human rights violation, piningitan, nalita, pinaya, sinibas tigiliran, insulto, nilibak, kinutya, binugbog, sinaktan. Kung isipin natin, no, ang Panginoong Isus rin ay binuli rin. Di ba kung mga ganun? So, maraming violation ang ginawa ang mga scribes, mga Saduceo, Pariseo, ang in the Roman government sa Panginoong Isus. So, kailangan yung mangyari dahil doon nakasulat naman sa Bible na kailangan maranasan ng Panginoon. So, laboring in the Lord. Ano? Nagle-labor ka na ba sa Panginoon? Nagle-labor. Paano ba mag-labor sa Panginoon? Siyempre, pag ikay nagturo sa mga bata, yan part of labor in the Lord. Umaawit ka sa choir, nag-special number ka, nagluluto ka, laboring yan. Nagda-drive ka, nagsusundo, naghatid, nag-memory verse, tuturo ka ng memory verse sa mga bata, ikaw ay mabibigay ng gospel tracts, yan, labor din yan. Ikaw ay nagba-Bible study, tayo nagpipreach. Nag-preach rin pag sa Laguna ako, preach ako sa bus, sa jeep, punta ng Alabang, part ng Muntinlupa, preach sa jeep, pero walang bayad yan. Naglilibor yan. Then, naglilinis rin sa church, sa mga kisame na yan, sa mga kanal, nakuha ng mga basura, nagtatapon, nagkukulikta. Yan, mga libor, maraming libor. Maraming mga ministry, kung sabitan niya, mayroong mana ministry, nagpapakain sa mga malnourished na mga bata, napapakain. Kung sino ang malnourished, pinupuntahan na yan ang mana ministry ng Sabitan ni Baptist Church Makati. At kung sino dito sa principal, sino dito, ma'am, yung mga malnourished, ilista yan. Alba, malnourished, si JJ, si Kertong, yan, si AJ, o sino pa. Pupunta yung mga taga-Bitan ni Makati, magkaroon ng feeding. Tapos bago i-feeding, share mo na ng about the Lord Jesus Christ. Mana ministry, naglilibor. Meron yung prison ministry doon sa New Bilibid Prison. Dati nung napunta ako sa Bilibid Prison, nakapasok ako sa New Bilibid Prison, 2 beses napasok ako doon. Sa maximum, yung palagi sa pelikula. Kaya nung nag-visitation ako sa Winning, may pader doon, di ba mataas ng pader, no? Ang ginawa sa pader na yon, puting pader, no? Lumapit ako doon, tapos hinawakan ko. Kasi galing ako sa Aklan, mapapanood ko lang to sa pelikula. Mayroong prison guard sa ibabaw. So, tinignan niya ako. Anong ginagawa ko? Base ko, hindi, kaya ito, baka anong ginagawa niya eh. Hinawakan ko lang. Kaya, napunta ako doon sa Bilibid Prison na 2 beses ako nakapasok. At puro kalalakihan doon, no? At
Talagang ang daming preso, no? Ilang preso na kasi mga sobra 15,000. Wow, workforce sana yun, no? Then meron naman tinatawag sa sampagitan na yung minimum. Meron kasing maximum, meron rin minimum. Yung sa minimum, kung lang yung mga malapit ang lumaya yun, siyempre mga more or less 10 years, maybe yung kanilang mga kanilang. Nakapunta rin ako doon. Nakapasok rin ako. At pag nakapasok ka pala doon, merong binigay sa akin na bilanggo, pangalan. Tapos hanapin ko, at least para share ko na about kay Lord Jesus na Biblia, yun pala binabayaran pala yun. Pag nakausap ko yung bilanggo, tapos sabihin sa akin, sir, ay, na bigyan mo ko ng pera. Kasi yung mayor namin, ay kung hindi ako bigyan ng pera, saktan ako. So, bigyan ko siya ng pera. Para yung pera na bibigyan niya sa mayor niya doon sa bilangguan. Kaya gano'n pala doon, pag may dalaw, may bayad. At ang cellphone ko na keypad doon sa labas, ay walang kontak o sa, hindi ko sinabi sa mga kasamaan ko na nasa loob ako ng minimum prison. Eh kung ano pala ang mangyari sa akin, kinidnap ako doon, wala na. So, kaya hindi na ako bumalik ulit doon sa minimum. Once na ako nakapasok. Doon sa maximum, doon marami naman kami. Twice na pasok dahil marami kami. Ay, pero doon sa minimum, isa lang ako. Ay, hindi na ako umulit. Doon lang ako palagi sa labas. Kaya, mahirap ang buhay pala doon sa loob. Mahirap. Kaya, iwas gumawa ng krimen, no? Kaya, mag-ingat tayo at palaging manalangin sa Panginoon na ilayo tayo sa mga kapahamakan. Sa mga libo yan, mana ministry, prison ministry, meron ring ministry na yung educational ministry, meron ring Bible school, jeepney and bus tricycle ministry, meron ring ministry sa orphanage, sa mga walang mga magulang, mga bata, yan, children's ministry. Dami kung isipin mo, ano ang iyong involvement sa laboring in the Lord. Maybe ikaw ay senior citizen, hindi mo na kayang mag-soul-winning, humayo, fine ka na lang. Prayer warrior ministry. Pag-pray mo na lang yung mga pastor, missionary, evangelist, sa pagkayo nila na tulungan sila ng Panginoon. Dahil meron tayong kalaban. Ating kalaban ay si Satan. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power of darkness of this world. Kaya ang kalaban natin ay si Satan. Pero kung mayroon nag-pray, yun. Pag may nag-pray, maraming nag-pray sa missionary, sa pastor. Kahit ang pastor ay sugatan, discouraged, nagpapatuloy dahil marami pala nag-pray, nag-back out prayer. Sabi nga ni Gigi Amago, pastor ay nag-pray, okay mo yung people. Ay, Pastor Lord, thank you. Nag-pray. So, meron ka ba, nag-pray, okay mo, pastor? Ay, salamat. Kaya pala ako nagpapatuloy kahit despite na binubuli ako, pinupot down ako, lahat na mga chinichismis ako na ganito. Pero by God's grace, napapatuloy pa ako dahil meron pala mga nag-pray. Ako rin, kami rin, pag nagkakain kami, everyday gina-pray namin kayo lahat. As long as itong kasimba within this, sama na si Brother Bong, Brother Edgar yan sa prayer. Si Mila, si Dino, yan, mga loved ones. Yan, sila Ma'am, Sherry, JC, pinagsama na yun sa prayer. Sila, pinagpipray. Amen? So, ay happy, may nagpipray sa inyo. Pinipray kayo palagi ng pastor araw-araw. Pag-pray nyo rin ako. No? Pag-pray nyo na ako. Ha? Mamaya ba, yung katulad ni Pastor Peter Ribot ay pastor sa Masbate. Mga 100 na rin mga membro niya, sobra. Maganda na yung buhay niya, sariwang isda. White beach, tapat ng simbahan ng bahay, may transmitter. Namasyal sa Thailand. Ang daming templo sa Thailand. Tapos tanong niya, maraming mga templo, maraming mga offering, mga maliit na kandila ba yun, yung sa mga Buddhist. Tapos tinanong niya, kilala niyo si Jesus? Hindi kilala si Jesus Christ. Mas kilala yung Coca-Cola at si Manny Pacquiao.
Kaya nangyari tuloy na na-convict yung pastor ng mission sa Thailand. Nandun na siya ngayon. Iniwan yung simbahan sa Masbate. Pero, siyempre may pumalit man. Di ba? Kung sino pinalit niya. So, ang ibig sabihin ay ng mga ganun bang mga senaryo na akala natin tayo na dito yung pinaka-kawawa, tayo na yung ganito ang buhay natin. Pero doon pala sa ibang lugar, mas kawawa pala sila. Could you imagine, ang kanilang sinisimba ay si Buddha? Siyempre, hindi naman tunay na Diyos yan. Si Lord Jesus ang Diyos. Siya ang Diyos eh. Kasi tinanong ni Moses sa burning bush, Panginoon, Lord, what is your name? Ano ang sagot ng Panginoon doon sa burning bush? Yung talahib na mababa lang siya na tanim na hindi nasusunog. Anong sagot ng Panginoon? I am that I am. Ako'y si ako nga. I am. Sino yung I am na yon? Si Lord Jesus. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the bread of life. I am the door. I am the good shepherd. I am the lily of the valley. Diba? I am the great I am. Si Lord Jesus, iyan yung I am. Oh. Ang napansin nyo, sinabi rin doon na, sinabi ni Lord Jesus ng mga disciples, no man had seen God. Walang sino man nakakita sa Diyos. Ito referring ni Lord Jesus sa God the Father. Ibig sabihin, yung nakita pa na likod na Diyos, yung likod ng Diyos, sabi, di ba sabi ni Moses na gusto niya makita ang Panginoon? Dahil nalugod naman ang Panginoon kay Moses, o sige, makita mo lang ako, pero back part lang. Pero hindi pa rin pala yun yung God the Father, si Lord Jesus pa rin yun. O, di ba? Kasi sabi ni Lord Jesus, no man hath seen God. O, so, ang Diyos na yan, sa Old Testament nandun na si Lord Jesus Christ. Although hindi matanggap yan ng mga tao noong unang panahon, hanggang ngayon meron pa rin grupo hindi matanggap. Pero tayo, tanggap natin na si Lord Jesus Christ ay 100% na Diyos. 100% na man. Dahil tanggap na siya ng God the Father na Diyos. Hebrews chapter 1 verse 8. The throne of God. Sa anak sinabi, the throne of God. So tayo, we believe in one God in three person. Hindi tayo three gods sa one God. For there is one God and one mediator between God and man, Christ Jesus. Ay bakit si Lord Jesus, ang Diyos niyo pala ay si Jesus Christ? Ay bakit siya naging tao? Siyempre, nagkatawang tao siya. Kasi hindi mamatay ang Diyos sa cross kung espiritu, may pakong ba ang espiritu? Di ba hindi? So nakatawang tao si Jesus Christ, once and for all, para mayroon siyang laman at dugo. Pero yung dugo niya, siya lang yung walang kasalanan. Dahil sabi ng Bible, the first man came from the earth, earthy. First sa Corinthians 15:47, the second man is the Lord from heaven. Ibig sabihin, si Lord galing sa heaven, yung second Adam. Yung first Adam galing sa lupa, si Adan. Yung second Adam, si Lord Jesus Christ, galing sa langit. So, lahat tayo galing sa lupa dahil kay Adam. Pero si Jesus, hindi siya galing sa kay Adam dahil galing siya sa the Lord from heaven. Direkta, pumasok lang sa tiyan ni Virgin Mary. O, diba? Pero si Mary, hindi natin virgin. Kaya nakaanak pa siya ng, I think, 4 na babae at 3 kalalaki. Basta marami pa siyang panig. Si Lord Jesus, mayroong half-brother, katulad si James. Hindi yung James na disciple, kundi yung sa book of James. Kasi ang unang namatay, kung hindi ako makamali, na disciple na pinugutan ng ulo ni Herodes ay si James. Tapos may book of James dito, yun yung brother ni Lord Jesus. Okay? So, maliban nun sa first martyr, si Stephen. Kaya, ngayon, yung Diyos na yun, pangalan niya ay I am, si Lord Jesus Christ. Ngayon, ano naman ang pangalan ng Diyos sa salitang Hebreo, sa Israel? Alam niyo kung ano pangalan ng Diyos? Baka may makausap kayo na taga-Israel, na Jewish. Tanungin ka, Sister Pen, what is the name of God in our language? Ang pangalan ng Diyos, Elohim. Elohim. The name of God is Elohim. Kaya, si Jesus, Yeshua sa kaya Elohim, dahil di ba sabi nila ni Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa ibang version, Eloi, Eloi. So, El,
Kaya yung EL is the name of God. Elohim. Yan. One God yan. In three person. So, ang pangalan ng Diyos, Yahweh. Y-H-W-H. Wala lang vowels. Kaya nagkaroon man din one nga Yahweh, Jehovah. Nagkaroon, Jehovah. Pero, hindi tayo yung sa Jehovah na nag-witnesses nga. Kung iba naman, hindi naman sila niwala yan sa impyerno. At hindi sila rin yung nag-aboto. Hindi sila yung nag-akuan sa mga eleksyon. Hindi sila nag-join. Sila naniwala kay Jesus. Hindi sila niwala nga Jesus na Diyos. Naniwala lang sila Kay na sa Jehovah lang siya, Jesus Ama. ay like Rizal model. Yun nga. Pero sa atin, ang panahon natin, kapantay ng God the Father si Jesus Christ. Label yan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi nga dapat nakuha kung hindi ka dapat triangulo yun, hindi. Kasi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Siyempre, mataas dapat. Label yan pantay. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Label yan. So, yan ay mga doktrina na tinuturo na sa inyo. So, laboring in the Lord. So, naglilibor ka na ba? So, naglilibor na ba kayo sa Panginoon? Tayo, naglilibor na ba? So, siya na, naglilibor na ba? O, kumakanta na. DJ, okay, praise the Lord. Pero, kulang pa yan, ha? Dapat gawalis pa. Kaya naman, mga bata na to, naglilibor pa, siyempre hindi pa na masyado. Kung ikaw kaimbita rin ng bata, ay atin tayo doon sila sa Bitani. Baptist Mission. Yan, naglilibor. Kasama niyon. Si Ma'am Sherry, naglilibor na rin kay veterana na rin yan. Si JC, umpisa na sa magtugtog ng piano. Si Sister Pen, si Sister Monet, galibor yan, mabigay ng babasahin sa mga bata, sa mga kailala, ka-classmate. Si Linlin Man, Pau Pau, galibor na rin yan. Lalo kung may trabaho na rin yan, makasuporta sa mga missionary, sa gawain dito. Si Naidi, galibor na yan. Bigay ng manok. Ito nga, galibor din. Sa kahabol ng manok. Napapakasan palagi ako ng 2 manok. Yung pangatlong manok naman, si Ma'am Annalyn, buti sa loob ng bahay tumakas. Yan, naglilibor. Niluluto. Ang daming mga liboring. Nagda-drive. Nag-drive. Ano pa? Nagpamanday. Karpintero. Paglilibor. Kapakain sa mga bisita, mga pastor. Nagaspinggan. Sa anong libor na paggawa sa church building, maintenance, mga libor yan. Basta sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kung pastor, maglilibor ako, magsuwini ako, magbaybay ako sa init-init, pastor, ay dapat gamitin rin natin ating isip. Huwag lang basta-basta magpainit. Dapat may sombrero pa yung at hindi kalalabas ng alanganing oras, mga alas 12, alauna, alas 12, hindi. May stroke. Pero nga doon sa may Cardinal Sin Abinyo nakamotor na tumbay na heat stroke na motor sa init. Tapos kung galing ka sa init, punta ka sa opisina sa aircon, hindi ka muna kagad papasok doon. May namatay nga na guardian sa isang bangko dito sa Kalibo. Kay malamig sa loob, lumabas, init, pumasok. Sa kwento ay namatay yung guard. Sa init, labas, mainit, pumasok, aircon, lamig. So dapat hindi agad basta magpasok. Kapon nga doon sa Clanback ay sabi na Ma'am Jinky, Pastor Yuli, Pastor, pasok dito sa loob. Sa computer room, lamig-lamig. Hindi ako dito na ako sa gawa, sa labas kahit pawis na pawis ako. So ganun. Okay? So, liboring. So, naintindihan yung sinasabi ko? Ayun, nagluluto na, nakatunog na. Liboring na. dinig na yan. Kaya, liboring. Ayan. Wala tayong oras ay. Alas 9:45 pa lang. Pero pa na pala yung oras. Kaya, laboring for the master. Number 1, attitude. So, ano ba yung attitude natin? So, pag-labor, yung attitude natin ay love the brethren. Dapat mahal natin ang kapatiran. Let brotherly love continue. Mayroong 8 kinds of love. 8 kinds of love. Ano yung 8 kinds of love? Number 1, philia,
Pragma, number 2, number 3, Storge, number 4, Eros, number 5, Ludus, number 6, Mania, number 7, Pilausya, number 8, Agape. 8 kinds of love. Yung Agape, God's love. Yung Eros, romantic love. Ito sa karelasyon. Yung kung naman, ito namang yung tinawag na Pragma, enduring love. Philia, affectionate love. Love sa family members, Philia. Kaya, minsan pag sinabi na, ang mga Amerikano, no, nagkasabi nga sila na, I love you, brother. Tayo na, asiwa tayo, no? Pag kinaba ko pa, I love you, GC. Tayo dyan na, asiwa, yung makadinig, no? Hindi kasi ito, yung love pala na meaning. Merong 8 kinds of love pala na meaning. Kaya, pag sinabi ko, I love you, JJ, hindi ibig sabihin na bakla yung, ano ba sinabi si JJ na I love you, Christian nagsabi kanya, ano ba si JC, sinabi si JJ, I love you JJ, yaki sa yaki, lalaki sa lalaki. Yung hindi makaintindi, akala nila bakla yung isang dahil nag-I love you sa kapwa lalaki, yun pala yung love doon na tinutukoy na I love you, ay friendly love, family love pala. So, mayroong 8 kinds of love. Pero may nakita pa nga ako, mayroong pang 13 kinds of love na meaning pa. Oo. Pero ito yung, kuhan lang, mga 8 kinds. At yung 4 lang talaga niyan yung palaging binabanggit. Yung love na agape love, God's love, eros, affectionate love, yung philia, saka storge love. Yan. So, yun, mga tungkol sa love, 8 kinds of love. Be steadfast, maging matatag. Ba? Ginaya nila ng dipid, matatag, dipid. Kaya dito sa Bible, sa 1 Corinthians 15:28, be steadfast, maging matatag. Steadfast, huwag makilos, huwag mabuwal. Attitude, so, attitude because I love the Lord, His minister, His ministry, yan ang attitude. Attitude is ministry. People, not ministry. Alam niyo kung ang attitude ko ay ministry, mali yun. Bakit ko kukunin si AJ, si Lisa, si Ikay? Ito mga kwanto wala naman itong mga pera, di ba, mga batang to. Ako pa ang kumagastos dito gasolina, pakain, palans. So, kung ako saan ako na, church man na yun, negosyo yan. Mapapahiya siya sa akin. Bakit? Negosyo. Yung mga kinukuha ko, wala ng mga trabaho to, mga bata to At ako pang gumagastos dito. Ibig sabihin, ganito po yan. Kinukuha ko sila, hindi dahil sa pera makuha ko kanila, kundi dahil mahal sila ng Panginoong Isus. Amen? Mahal ka ng ni Lord Jesus, Lisa, amen? Ayapi, AJ, Jesus loves you. Ikay, Jesus loves you. Ikay, hello, Ikay. Mahal ka ni Lord Jesus, Ikay, amen? Yan, kasi mga batang yan may kaluluwa. Investment yan sa buhay nila. Okay? So, yan. Kaya ministry. Kaya pag meron kayong makita na mga nag-mission, mga pastor na iba ang habol sa tao, yung mangwarta, iba na yan. Hindi yan sa Panginoon. Kasi ang habol niya pera. Bulsa. Mali yan. Tayo, ministry sa Panginoon. And then, filthy lucre. Yan, materialistic. Yan. Ako, ang relo ko lang mabigay na stupid, hindi ko nga nakita kung saan na yun Tapos may relo na, 100 pesos lang. Mag-relo ka pa ng mga 100,000, ang relo ko na 100 pesos lang, parilo naman ang oras niyan. So, attitude of service sa unselfish, sacrifice. So, abounding. Number 2, so number 1 yan ang attitude natin. Pangalawa, abounding ministries. Nag-abound tayo. Soul winning, gospel tracts giving. By the way, by God's grace, nabigyan natin ng gospel tracts, month of March, 107 na katao. Nabigyan ng gospel tracts at ang tumanggap sa Panginoon ay, na-record ko lang ay 19. Pero pwede pa yun na tumaas. Pero, imbes 15 nilagay ko sa estudyante ng mga analins, 7 lang kinuha ko doon. Binagdag ko sa 12, so 19 yun. Then, obligay na sa abounding tayo sa pagluluto, sa paglinis. Ay kayo nga, at least kayo, hindi kayo
Oy, punta ka dito sa Sir maglinis ka dito. Hindi, wala na. Hindi ko na yan pinapalinis eh. Administering, preaching, at social media. Meron tayong YouTube channel. Street preaching, printing, ating gospel tract, paubos na rin. Word evangelism, educational, nabanggit ko na sa inyo dito kanina. Yung sabitan ito, may Bible College, Mana Ministry, Bus and Jeepney, sabi naman, Presicare, Orphanage, Music, Children, Building Maintenance Ministry, Audio, Video, Widows Ministry, at saka Mission. And then the last, ito yung assurance. Yan. So, laboring for the Lord, number 1, ito ay, ano ang yung attitude sa pag-labor sa Panginoon? Yung hindi tayo naglikramo. Okay? Ang Panginoon nga, hindi naglikramo eh. Init-init, di ba? Mabilat. Ang bigat ng cross, hindi sa naglikramo. Because, ang attitude nandun, ang love niya sa atin. So, ganoon tayo ang ating attitude. Pangalawa, abounding. Ibig sabihin, sumasagana pa. Nag-abound. Hindi ka lang kontento sa isang ministry, padagdagan pa. And then, pangatlo, assurance. Number 3, ano naman yung assurance pag ikaw ay gumawa? Sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, nagbubunga ito ng kaligtasan. At sa ating paggawa, paglilingkod sa Panginoon, nagbubunga ito ng gantimpala. Ano sabi ng Revelation 22 verse 12? Tingnan nyo, Revelation 22:12. Sabi, Revelation chapter 22 verse 12. Revelation 22:12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. And behold, I come quickly, darating ang Panginoong Hesus, at ang reward niya ay dala-dala niya, nasa kanya, to give para ibigay sa bawat tao, lalaki at babae, according sa kanyang ginawa dito sa lupa. Sa kanyang Biblia, ano man ang ginawa mo, hayag o secret or hayag, whether good or bad, give account, tayo magbigay sulit sa Panginoon. Maging sa Romans 14:12, every one of us shall give account to the Lord. At sabi dito sa Revelation 22:12, ano man ang ginawa mo sa Panginoon na work, ay may reward na dalang Panginoon. So, encourage ko kayo na ang gawain ng Panginoon, hindi lang ito sa pastor. Nung sinabi ng Panginoon, go ye into the world, church yun sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang yun pastor, minister, preacher, evangelist, kundi pati members. Kaya, go ye into the world. Sa church yun, kasama ka, kasama tayong lahat. Magkataon lang, ako lang naging pastor niyo. Ibig sabihin, hindi kayo naging membro doon sa ibang pastor dahil baka hindi kayo pwede doon. Ibig sabihin, dito kayo nilagay ng Panginoon kasi angkop kayo dito. Di ba? Kung doon kaya kayo magpa-under sa ibang pastor. Kung ako siguro hindi ko kaya, meron pa namang pastor na ang kanyang mag-conference, alas 12 na ng gabi, hindi pa tapos, alauna, hindi pa tapos ng gabi. Tapos ang preaching niya ay mga 2 oras. Gutom na ako pa, hindi ko kaya pag yun ang pastor ko. Ibig sabihin, dito ka nilagay ng Panginoon para magtulungan tayo. At tamang-tama na ako ang naging under shepherd nyo, although ang pinapastor natin, sabihin si Pastor Nabli, ako naman yung kanyang missionary pastor. Ibig sabihin dito, kayo nilagay ng Panginoon. Na, kumbaga, teamwork, tamang-tama talaga. Kasi ang pastor, shepherd, under shepherd, nakakanawa sa mga needs nyo. Dalang po man, ang needs nyo ngayon, tapos ng spiritual, physical naman, sa tiyan naman. Kaya tayo ay kakain na ng lunch. Okay? So tayo mag-pray. Salamat tayo sa Panginoon. Yan ang assurance. May reward tayo. Salamat daw sabi ni Kirton. So, laboring for the Lord. Anong number 1 point? Laboring for the Lord. Number 1, attitude. Yan, attitude. So, pag may pastor, ang attitude natin ay maging mabait tayo sa mga pastor. Lalo na sa mga pastor na sincero, totoo, at tunay. Kasi may mga pastor, mga piki, mga impostor eh. Tunay na pastor na nagsakripisyo talaga. Okay? At may pastor na madali mong abutin kasi may mga pastor ang hirap maabot. Kailangan may appointment ka pa, mahirap. Pero pag by God's grace, ako bilang pastor, missionary dito ng Bitani,
Ating pastor, si Pastor Nabli, ay madali niyo malapitan. Kahit nga si Pastor Nabli, madali rin malapitan niyo. Aklan ba, Pastor yan, madali rin malapitan. Okay? So, attitude sa mga pastor, alin natin ang mga pastor, ang kanilang mga anak, no? Tulungan natin sila, kay may mga pangailangan rin yan. Salamat nga tayo, no? Alam ko may mga pangailangan rin ng pastor, pero ang pastor nyo, by God's grace, yung binibigyan rin kayo. Kung ano may blessing sa Pastor Joyce, damay kayo. O diba, kung yung mga damit, namigay na ako sa inyo ng damit, di ba? Dami, gutok pa rin, puno pa rin dun sa... Kaya sabi ko yung mga manalin, malulunod na tayo dito. No? Sige namin bigay. Pero may nasunugan ngayon, tatlong bahay pala nasunugan. Kaya sabi ko yung mga manalin, uwi tayo mamaya, hanap tayo mga damit dito, ibigyan natin sa nasunugan na 3 bahay yung may nasunugan. So, sa Enroldan, no? Purok Tracy, Lacer na pa daw, extinction, ano? Okay, sa Enroldan Street. Ayan. So, attitude, ha? Attitude natin sa mga pastor. Okay? And then, number 2, abounding. Ibig sabihin, sumasagana. So, hindi lang ako nag-preach sa inyo. Kung ano ang pinipreach ko, sinasabuhay ko. Ako, hindi lang nag-preach sa pulpito. Kahit basura nyo, tinatapon ko yan. Kahit yung mga pagkain ng pabo na yan, dinadala ko yan kila Sterpin. O anong pan, pwede mo ito, kahit mga panggatong. O, sa ibang pastor yan, hindi yan ang gagawin. Hindi, o pastor, maturan ka ng mga panggatong. Hindi yan gawin ng mga pastor, ng mga bigating pastor. Pero by God's grace, yung pastor ay galing sa hirap, at alam ko yung buhay, kung ano meron. So, ginagawa ko yan. So, pasalamatan ang Panginoon sa mga ganyan. So, abounding. So, hindi lang kung ano lang na pwede magawa. Pangatlo, assurance. Mayroon tayong assurance na ano man ginagawa natin dito sa lupa para sa Panginoon, mayroong reward. Kaya, no work, no reward. No work, no pay. No ID, no entry. Sa school. Kaya, more work, more reward sa Panginoon. No work, no reward. Less work, less reward. More work. More. Reward. Hindi, more, more reward sa Panginoon. Amen? So, mag-isip kayo, ano pwedeng magawa para sa paglingkod sa Panginoon. May reward pa lang. Okay? So, ganoon. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, iba nga, pag nagtrabaho sa gobyerno, employee of the month, employee of the week, employee of the year, di ba? So, sa basketball, most valuable player, player of the day, player of the game, di ba? Ganoon din, sa paglingkod sa Panginoon, mayroon rin reward sa Panginoon. So, praise God. Tayo mag-pray. Our God, our Father in heaven, salamat po, Lord, sa time, Ama, sa yung blessing sa amin, sa mensahe sa 1 Corinthians 15:58 na laboring to the Lord. Salamat na aming pagpapagal sa inyo, Panginoon. Ay, hindi pa rin ito sapat kung anong ministry meron kami para itumba sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Isus. Salamat sa privilege na kami ay niligtas mo. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you na aming paglilibor sa inyo, Panginoon, and yung aming attitude na mayroong sacrifice, mayroong love, service, attitude sa inyo, Panginoon, sa mga kapatiran at sa inyong gawain, at sa mga lingkod mo. At salamat na kami encourage na mag-abound, masumagana pa sa paglingkod. At thank you rin, Ama, na aming paglingkod mayroong karampat na assurance na reward, Panginoon. More work, more reward na galing sa inyo, Lord Jesus, na bibigay. So tulungan po kami, bigyan ng wisdom na kung naman pwede namin maambag sa Great Commission na ikalaguan ng iyong gawain, Panginoon. Kaya patuloy magbigay sa amin, Heavenly Father, ng kalubang mo na lugar, na pagtipunan at lupa rin. Although, alam mo, Lord, dito sa Kalibo, at sa mga baryo, mahal yung per square meter, pero ikaw naman ang may-ari, Ama ng lupa. You created the heaven and the earth. So, habang hindi ka dumating pa, Lord Jesus, we're praying na kayo rin mag-provide in God's time at God's will. So, sa iyo, ng glory and honor power, thank you for loving us. We love you, at i-bless mo na aming tithes and offering, aming giving, i-bless mo rin po ang physical food na aming pagsasaluan. Lahat ng ito, bless the gift and the giver, in Jesus Christ's name.
Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Atong offering, God bless you as you give. And then para makasupport tayo sa mga foreign missionary rin.